Welcome po sa Kitchen Pinoy. Magluluto tayo ngayon ng bibingkang galapong. Ito ang aking recipe. Ito ang kailangan natin. Glutinous rice flour, 2 supot. Ito, coconut milk, 3 cups. Yung 2 cups at saka 1/4 ihahalo natin dito sa mixture natin. Ito yung black sweet rice, glutinous rice. Optional ito na ihahalo natin. Gusto ko kasi mag-turn siya black in color niya. Ang gagawin ko dito, ibababad ko to sa tubig and then i-blend ko hanggang maging pino siya. Pero kung gusto niyo ng mas mabilis, pakuluan niyo ng tubig ng mga 5 minutes ito, then tsaka mo i-blender, mas mabilis para magamit mo agad. Optional ito, pwedeng wala, pwedeng meron kung gusto mo. And then sugar, pwedeng white sugar, pero mas maganda itong ginagamit ko, sugar in the raw. Umpisahan natin yung paghahalo. I-blender po natin yung black rice hanggang sa maging siya liquefied. Yung gata, ito na yung pala, yung blender kong black rice. Okay na siya, medyo may grit, may mga hindi pa nagiling pero malilit na, okay na lang yun, wala nang problema. Halo natin itong gata or coconut milk. Okay. And ito, magtira tayo ng mga 3/4, 1/4 na idagdag natin. Yun ang ilalagay natin sa toppings niya mamaya. Then ilagay na natin itong glutinous rice flour. Mix natin. Add natin ng 2 cups sugar. Depende sa panlasa ninyo. Lagyan ko ng 2 cups. Yan. Then mix natin. Kung kulang ito, kulang pa ng liquid niya, pwedeng gata or regular na lang na tubig. Pero siyempre mas masarap kung coconut milk din ang ilalagay ninyo. Ilagay ko na yung isang tatlo, bali gawin ko ng 3 lata ilalagay ko dito. Mix. Nag-add ako ng 1 lata pang tubig lang ito, tubig. Nilagyan ko ng tubig. 1 can. And mix natin maigi. And tignan natin yung consistency niya kung pwede na. Ito na, okay na yung consistency niya. Bali 3 coconut milk ito, at saka nagdagdag ako ng 1 lata pa na water. Ganito rin karami yung water niya na regular. 2 cups na brown sugar, white sugar, depende na sa gusto ninyo, at saka yung depende na rin sa panlasa ninyo. Mix ninyong maigi, and then hayaan muna natin siya ng mga 20 minutes. Okay, nahalo ko ng maigi. Takpan ninyo, then set aside habang inaayos ninyo yung mga paglulutuan. Okay. Tuan natin, aluminum foil ko. Lalagyan lang natin siya ng coconut oil. Ito, para hindi siya dumikit. Kung wala kayong coconut oil, pwedeng butter lang ang ilagay ninyo. Lagyan ninyo mga sa side niyang ganyan. Spread ninyong maigi.
para madali siyang tanggalin pag naluto na. Okay. Kung mayroon kayong dahon ng saging, mas maganda, mas maigi pa. Ilagay ninyong lining niya. I-mix natin siya ulit. Bago ninyo ilagay doon sa baking tray. Para yung mga nag-settle sa bottom niya, ma-mix maigi. Okay. Diyan natin. Dalawang tray ang pakakagawan niya na ganito kalalaki. Takpan natin siya ng aluminum. Mas madaling maluto para hindi na rin siya ma-dried. Ayan. And i-bake natin siya. Painitin na ninyo yung oven. Habang inaayos nyo ito, painitin na ninyo yung oven ng mga 350 degrees Fahrenheit. And then bake nyo ito. Ilagay lang ninyo sa middle rack. Ganyan. Silang dalawa. Bake natin siya ng 30 to 40 minutes. And then check natin na after 30 minutes, i-check natin kung luto na siya. Ito yung paggawa ng sauce niya. Kailangan natin ng 1 cup coconut milk. I-add lang natin. Lagyan natin ng 1 cup na brown sugar. Mix lang natin siya. Pakuluan natin ito. And ito yung nilalagay ko para pampalapot na rin. Nilalagyan ko ng cheese. Siguro mga 5 pieces nito. Pag kumulo na, lagyan na natin yung mga cheese niya para masarap. Yan. Lagyan natin siya. Pag natunaw na siya, patayin na natin. Mix lang. Limang piraso yung nilagay namin. Depende sa gusto ninyo. Pwedeng marami. Marami pa. Siyempre, mas masarap. Ayan. Kung may tapioca flour kayo, pwedeng lagyan nyo ng mga 2 teaspoon para mas malapot. Ayan siya. Pwedeng corn flour na 2 teaspoon. 2 teaspoon na corn flour para lumapot siya. Haluin nyo sa kunting tubig na malamig. Lagay natin siya para mas malapot. Ayan o, lumapot na siya kaagad. Mix na yun yung maigi. Mix lang maigi. And then turn out na. Ito yung itatoppings natin mamaya. After po ng 30 minutes, ganito na yung itsura niya. Tinanggal ka no yung takip niya. And then continue po rin po tayo ng pagluluto. Lutuin pa natin. Check natin every 10 minutes. Ganon. Ng 1 hour. Ito yung itsura na niya. Umabot din siya ng 1 hour kasi dalawa itong niluto ko. Luto na siya. Pag tinignan nyo, luto na siya. Malambot na siya na ganitong itsura niya. Luto na. Then we add the toppings. Kunti-kunti lang muna. Ayan. Para dalawang coat siya.
Coating na natin siya ng isa. Spread ninyo. Toppings niya. Ganyan, sa mga corner niya. First coat pa lang ito. Hindi natin dalawang coat. Depende kung gaano pa karami yung natira doon sa sauce ninyo. Yan. Dahan-dahan lang kayo, mainit. Okay. Then bake natin siya ulit pa. Matagal ng konti ito. Matagal ang pagluluto nito kasi. Abutin ka ng mga 2 oras, ganun. Kung mahigit, balik natin siya. Ayan. Okay. Okay, pag ganito ng itsura niya, pwede na natin ilagay ulit yung second coating niya or last coating na to siguro dahil wala nang pan. Paghati na natin, spread natin siya. Inabot din siya ito na 30 minutes na bago maluto ng ganyan, and then lutuin pa natin ulit, i-bake pa natin siya. Bake natin siya ng mga 30 minutes and then i-broil na natin siya. Ganito na yung itsura niya, mga kwanseto. Yung after nung second coat ng toppings niya, 15 minutes na siya. Ganyan. Pwede nating i-broil kung gusto niyo na mas mabilis, kaya lang bantayan niyo pag brinoil kasi yung apoy nandito sa taas, madali siyang masunog. Okay? I-broil ko to para mas mabilis yung pan. Kasi luto naman na yung kakanin eh. Yung toppings na lang ang niluluto natin ngayon. Okay. Sandali lang, no? And then start natin. Tingnan lang ninyo. Madaling masunog. Okay. Nasunog na kagad sa ibabaw niya. Paikutin lang ninyo. Paikutin natin ng ganyan. Ito yung isa. Then lagyan natin siya ulit. Okay, tingnan niyo, masusunog. Hindi na masarap pag nasunog. Okay na siya. Ito. Luto na. Okay. Hintayin muna ninyong lumamig ito para mag-firm siya bago ninyo hiwain. Ginugunting ito kasi mahirap hiwain. Dapat malamig siya talaga, yung hindi na siya mainit.